Kalman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 316, Kabanata 316, hindi kinakain ng tigre ang kanyang mga anak. Nang makita ni Aguda ang 12-dosenang mga sibat ng enerhiya mula sa manipis na hangin, sina Galindo at Shridan Jenkins ay agad na napatulala. Marami na silang nakita sa kanilang buhay, ngunit hindi pa sila nakakita ng gayong mahiwagang pamamaraan. Gayunpaman, nanatiling hindi nabigla si Manuel Bennett at nanunuya, sa ganitong antas ng kasanayan, sa tingin mo ay makakalaban mo ako. Hindi ka karapat-dapat. Habang nagsasalita siya, humakbang pasulong si Manuel Bennett. Isang marahas na pagsabog ng Golden Truchi ang kumalat mula sa kanyang katawan, na nagiging isang bagyo na agad na nabasag ang sumipol na mga sibat ng enerhiya. Ito. Nagulat ang mga mag-aaral ni Aguda, napabulalas, martial artist ka rin. Ngayong alam mo na, hindi ba huli na ang lahat? Malamig na tumawa si Manuel Bennett, at sa isang kislap ng kanyang figure, direktang sinugod si Aguda. Sigaw ni Aguda, so what if martial artist ka? Mapapatay pa kita. Habang nagsasalita siya, nagpatuloy siya sa pag-awit at pagsigaw. Undead summoning. Hihihi. Sinabayan ng sunod-sunod na nakakatakot na hiyawan, isa-isang nagmaterialize sa langit ang mga undead na nilalang at inatake si Manuel Bennett. Kasama sa mga undead na ito ang mga sinaunang Western Knight na nakasakay sa kabayo at ilang Western Demon Beast. Kahit malakas ang isipan ni Galindo at Shridan Jenkins, kinilig pa rin sila sa palabas na ito. Sa sandaling ito, narinig ng mga tao sa labas ng villa ang ingay at nagmamadaling pumunta sa pasukan. Nang makita nila ang nangyayari sa sala, nagulat silang lahat. Diyos ko, ano ang mga bagay na ito? Hindi ba't sa mga pelikula mo lang ito nakikita? Nagulat ang maraming tao, hindi naglakas loob na humakbang sa villa. Ha. Tumawa ng histeryoso si Stephen Grant at sumigaw, good job, Mr. Aguda. Patayin ang batang ito. Gusto mo ba akong patayin? Tingnan natin kung may kakayahan ka. Ngumisi si Manuel Bennett, gumuhit ng siyam na simbolo ng Golden Dragon sa himpapawid gamit ang kanyang kanang kamay, at pagkatapos ay direktang umatake. Ang 9 Golden Dragon symbols ay tumama, gintong liwanag na nagniningning ng napakatalino at nakasisilaw. Boom! 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 Umalangaw-ngaw sa sala ang serye ng mga tunog ng pagsabog. Ang mga ipinatawag na undead ni Aguda ay napawi lahat, nagwawala sa langit. Imposible. Imposible ito. Nakaramdam si Aguda ng lamig sa kanyang puso, pinagpawisan ng malamig. Hindi niya inaasahan na ang mga pamamaraan ng East Nation Lad ay magiging napakalakas, na madaling talunin ng undead na kanyang ipinatawag. Habang patuloy na umaarangkada si Manuel Bennett, si Aguda ay hindi nang ahas na mag-alinlangan, patuloy na umawit ng mga spells. Lahat ng buhay na nilalang ay sumusunod sa aking utos. Habang lumaganap ang incantation, sa isang iglap, lahat ng nakatayo sa pasukan, na parang nawalan ng kaluluwa, ay sinalakay si Manuel Bennett na may mga blankong ekspresyon. Mr. Bennett, mag-ingat ka. Sigaw ni Galindo at Shridan Jenkins bilang babala. Ngunit si Manuel Bennett ay nanatiling kalmado, umawit ng isang spell. Iwaksi. Sa isang iglap. Biglang huminto ang mga taong kanina pa sumalakay sa kanya, muling nagliwanag ang kanilang mga mata. Anong nangyari? Anong ginagawa ko ngayon? Mukhang kontrolado tayo ng lalaking iyon. Masyado namang nakakatakot ang lalaking iyon. Huwag kang lalapit sa kanya. Gulat na sigaw ng mga tao, hindi na naglakas loob na manatili pa sa sala, tumalikod at tumakbo palabas. Paano ito posible? Nang makitang muli ni Manuel Bennett ang kanyang pangkukulam, lalo pang natakot si Aguda. Marahas niyang sinabi, anak, dahil hindi ko makontrol ang iba, kokontrolan kita. Susumpein kita at papatayin. Kasabay nito, naglabas siya ng isang tupi na kasing laki ng palad sa kanyang dibdib at itinapon ito sa langit. Kaagad pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagbigkas ng incantation. Hindi nagtagal, naglabas ng kakaibang itim at pulang glow ang tupi, na nagniningning kay Manuel Bennett.
Naramdaman ni Manuel na hindi tumugon ang kanyang katawan, at ang kanyang isip ay nasa kaguluhan. Umuungol. Ngunit mabilis niyang nabawi ang kanyang katinoan, nagpakawala ng isang dragon chant na umuungal, direktang sinira ang sumpa. Kaagad pagkatapos, marahas niyang ibinaba ang kanyang kanang kamay, hinampos ang pupi sa himpapawid gamit ang kanyang true chi. Boom! Agad na sumabog ang puppet, naging nakakalat na mga tipak ng kahoy sa kalangitan. Nang makitang walang epekto ang lahat ng pangkukulam kay Manuel, namutla sa takot ang mukha ni Aguda, at naghanda siyang tumakbo. Trying to run. Not a chance. Sigaw ni Manuel, napapikit sa isang iglap, direktang sinuntok si Aguda sa likod. Paft! Si Aguda ay dumura ng isang subaw ng dugo, mabigat na bumagsak sa lupa, nanginginig ng ilang beses bago namatay. Sigaw ni Stephen Grant kay Aguda, Mr. Aguda. Mr. Aguda. No need to call, he's already dead. Walang pakialam na sabi ni Manuel, saka naglakad. Hindi. Hindi. Paano nangyari ito? Malakas na umiling si Stephen Grant, hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Hindi niya akalain na ang tulong na ginastos niya ay papatayin ni Manuel ng ganoon kabilis. Masyadong nakakatakot ang batang ito. Malamig na tiningnan ni Galindo si Stephen Grant at same time na sinabi, Stephen, gamitin mo ang anumang paraan na natitira mo. Thud. Napaluhod si Stephen Grant sa lupa, umiling-iling at umiiyak, alam kong mali ako, alam kong mali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, please. Huminga ng malalim sina Manuel at Sheridan Jenkins, hindi na nakikialam pa. Kung tutuusin, bagay sa pamilya ni Stephen Grant, at hindi sila dapat makialam. Inilabas ni Galindo ang kanyang pistola, itinutok ito sa ulo ni Stephen Grant, at marahas na sinabi, ikaw anak ng aso, napagtanto mo na ikaw ay mali ngayon. Naisip mo ba ang mga bagay na ito na darating ang araw na ito? Si Stephen Grant, nanginginig sa takot, ay nagpatuloy sa paghingi ng awa, I'm sorry, Dad, hindi ko na uulitin. Patawarin mo ako, para sa kapakanan ni Mama, please. Noong una ay gusto niyang hilahin ang gatilyo at patayin ang walang utang na loob na anak na ito, ngunit lamambot ang kanyang puso nang marinig niya ito. Ibinaba niya ang baril at nagpaputok ng 2 putok sa mga binti ni Stephen Grant nang walang pag-aalinlangan. Bang! Bang! Ang mga putok ng baril ay umalangaw-ngaw, ang mga binti ni Stephen Grant ay sumabog sa 2 dugong bulaklak. Ah! Masakit na gamulong si Stephen Grant sa lupa, walang tigil na sumisigaw. Dalhin mo siya. Kinawayan ni Galindo ang kanyang mga kampon sa pintuan. Mabilis na tumakbo ang 2 subordinate at kinaladkad si Stephen Grant palabas. Ngayon, ang mersenaryong pinuno na si Balmo, natakot din, ay lumuhad sa lupa at sinabi kay Manuel, Sir, ginawa ko ang hinihiling mo, ngayon maaari mo ba akong palayain? Walang sabi-sabi, diretsyong nagpaputok ng putok si Galindo na tumama sa ulo ni Balmo. Matapos ang lahat ng ito, itinapon ni Galindo ang pistol sa kanyang kamay, napahiga sa sofa, puno ng sakit ang mukha. Napabuntong hininga si Sheridan Jenkins at sinabing, Kuya, anong plano mo kay Stephen? Papatayin mo ba talaga siya? Masakit na sabi ni Galindo, anak ko pa rin siya, hindi ko talaga kayang patayin siya. Gayunpaman, walang alinlangang nakagawa siya ng mga kasalanang hindi mapapatawad. Itataboy ko siya sa main country magpakailanman, para hindi na siya makakatapak pa rito. Alam din ni Manuel na mahirap hawakan ang ganitong bagay. Kahit ang walang awa na si Galindo ay hindi nakayanan na patayin ang sariling anak sa huli. Marahil ito ang ibig nilang sabihin na kahit isang mabangis na tigre ay hindi kakain ng sariling anak. Pagkasabi nito, mariing pinunasan ni Galindo ang mukha at tumayo, Mr. Bennett, Kuya Jenkins, I apologize for tonight's events. Let's go. Napabuntong hininga sina Manuel at Sheridan Jenkins, umiling-iling, saka sumunod kay Galindo palabas ng villa. Pagkalabas ng villa, inisikaso ng iba ang kinalabasan habang sina Galindo at Sheridan Jenkins ang naghatid kay Manuel sa hotel. Kabanata 317, Kabanata 317, ang kakaibang monghe.
Bandang 11 p.m. ng gabi. Stetram Hotel. Bilang ang pinaka-high-end na hotel sa main country, ang dekorasyon ng hotel ay lubhang maluho. Ang pananatili dito ng isang gabi ay nagsisimula sa 300,000, at ang isang luxury suite ay higit sa 1 milyon. Bumaba ng sasakyan si Mr. Bennet nang huminto ito sa entrance ng hotel. Sinabi ni Galindo, "Mr. Bennet, sinabi ko sa hotel na ito na bibisita ako, kaya mangyaring huwag mag-atubiling magtanong sa mga waitress ng hotel para sa anumang mga serbisyo na kailangan mo." Sinabi ni Mr. Bennet, "Salamat. Magkaibigan tayo, kaya hindi na kailangang magpasalamat." Ngumiti si Galindo at sinabing, "Sige, Mr. Bennet, dapat kang magpahinga ng maaga. Pupunta ako para sunduin ka bukas ng umaga." "Sige." Mr. Bennet nodded kanyang ulo. Pagkaalis ni Galindo at Shridan Jenkins, hindi agad pumasok sa hotel si Mr. Bennet bagkus ay kumain na lang. Siya ay nakipaglaban sa ilang mga labanan ngayong gabi, na kumakain ng maraming pisikal na lakas, at siya ay nagugutom na. Kaya, umalis si Mr. Bennet sa hotel, naglakad ng ilang kalye, at dumating sa Night Market Street. Kahit na ang main country ay hindi kasing unlad, ang nightlife ay medyo mayaman pa rin. Malalim na ang gabi, ngunit marami pa rin ang kumakain ng mga merienda sa gabi. Nakahanap si Mr. Bennet ng isang restaurant, nag-order ng ilang skewer at ilang bote ng malamig na beer, at nagsimulang kumain. Iniisip ang mga pangyayaring nangyari ngayong gabi, na puno ng emosyon si Mr. Bennet. Tila kung mas makapangyarihan ang mayayamang pamilyang ito, mas matindi ang kanilang mga pakikibaka. Upang mamana ang posisyon ni Galindo at maging susunod na Haring Bato, naglakas loob si Stephen Grant na patayin pa ang sarili niyang ama. Ang malupit talaga. Ngunit sa sandaling ito, "Tumigil ka nga dyan, mga bastos. Tumigil ka nga." Isang sigaw ang dumating. Nilingon ni Mr. Bennet ang kanyang ulo at nakita ang isang grupo ng mga tao na tumatakbo sa unahan, na may isang monghe na humahabol sa kanila habang ngumunguya ang isang paa ng manok sa kanyang kamay. Nang makita ang monghe na tumatakbo ng madali at hindi napapagod, bahagyang ipinikit ni Mr. Bennet ang kanyang mga mata. Matapos makaramdam ng kaunti, bahagyang nagulat siya. Goodness, ang monghe na ito ay talagang nagkaroon ng late-stage master-level cultivation. Si Mr. Bennet ay napaka-curious tungkol sa monghe na ito, kaya sinabi niya sa may-ari na siya ay babalik sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay sinundan sila. Hindi nagtagal, pinalayas ng monghe ang grupo ng mga tao sa isang eskinita. Inihagis ng monghe ang buto ng manok sa kanyang kamay, tinamaan ang kanyang bibig at sinabing, "Tuloy, tumakbo ka, maaari mo bang malampasan ang pagtakbo sa templo habang nilalampasan mo ang monghe? Buddha, wala kaming sama ng loob sa iyo. Bakit mo kami hinahabol ng husto? Oo, Buddha, maawa ka at pakawalan mo kami." Nagsimulang humingi ng awa ang grupo ng mga tao. Sumigaw ang monghe, "Ang aking awa ay para lamang sa mabubuting tao, hindi sa masasamang katulad mo. Ngayon, ako ang magiging berdugo ng langit at ililigtas ang inyong mga kaluluwa." Ang punong lalaki na may peklat na mukha ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Mabahong monghe, hindi mo ba talaga kami pakakawalan?" Umiling ang monghe at sinabing, "Masyado kang nakagawa ng masasamang bagay, hindi ka mapapatawad." Ang lalaking may peklat na mukha ay direktang naglabas ng punyal sa kanyang baywang at galit na sinabi, "Mga kapatid, labanan natin ang mabahong monghe na ito. Mag-away tayo." Ang iba ay umungal din at inilabas ang kanilang mga punyal, na umaakay patungo sa monghe. "Hahaha, dalhin mo na." Tumawa ang monghe at gumawa ng body movement, nag-iwan ng serye ng mga after images habang umaarangkada siya. Sa isang iglap, nang malapit na sila, itinaas ng monghe ang kanyang kanang kamay at hinampas ng palad. Sa isang mahinang, kulog, na tunog, ang lalaking nasa harapan ay agad na pinalipad, nagbuga ng dugo, tumama sa dingding, at agad na namatay. Mamatay. Hindi nagtagal, ilan pang tao ang nagwagayway ng kanilang mga punyal at sinaksak ang monghe. Ang monghe ay umiwas sa mga punyal gamit ang isang body movement at pagkatapos ay tumangay ng isang sipa. Ang mga taong iyon ay direktang pinalipad. Sa susunod na panahon,
Ang monghe ay tumakbo sa paligid ng eskinita, patuloy na winuwagayway ang kanyang mga kamao at palad, napakalakas. Boom! 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 Tuloy-tuloy na umalangaw sa eskinita ang walang tigil na banggaan at hiyawan. Tumagal ito ng wala pang ilang minuto. Tumahimik ang buong eskinita, at lahat ng 10 kakaibang tao ay napatay. Inalis ng monghe ang kanyang mga kamay at nginisyon, mapangahas na makipaglaban kay Buddha, papatayin ko kayo. Monk, hindi masama ang martial skills mo. Sa oras na ito, isang boses ang umalingaw mula sa eskinita. WHO. Nayanig ang puso ng monghe, at bigla siyang napalingon. Nakita niya ang isang payat at matangkad na figure na naglalakad patungo sa kanya. Ito ay Manuel Bennett. Tinitigan ng monghe si Manuel pataas at pababa, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at ngumisi, makatahimik lang akong lapitan ng benefactor. Mukhang hindi ka ordinaryong tao. Lihim niyang naramdaman ang antas ng cultivation ni Manuel, ngunit hindi niya ito maramdaman. Lalo siyang namangha dito. Pinagmasdan din ni Manuel ang monghe. Ang monghe na ito ay nakasuot ng asul na tela na damit at isang itim na tela na bag. Siya ay payat at patayo, na may mislan at eleganteng hitsura at matangkad na mga mata. Gayunpaman, ang pilyong ngiti na paminsan-minsan ay lumalabas sa mga labi ng monghe ay naging mahirap para sa mga tao na iugnay siya sa mga monghe. Sinulyapan ni Manuel ang mga bangkay sa lupa at nagtanong, narinig ko na ang mga Budista ay palaging nagpapakita ng awa at hindi pumapatay ng mga inosenteng tao ng walang habas. Bakit mo pinatay ang higit sa 100 tao ng sabay-sabay? Umiling ang monghe, benefactor, ang mga taong ito ay hindi inosente. Sila ay isang grupo ng masasamang tao. Noong naglalakbay ako, nalaman kong nagbebenta sila ng mga ipinagbabawal na kalakal sa Cloud City of the East Nation, dahilan para masira ang maraming pamilya. Kaya, sinira ko ang kanilang lungga at hinabol sila mula sa Cloud City hanggang dito. Banal na tae. Kinagat ni Manuel ang gilid ng kanyang bibig, hinabol mo sila mula sa East Nation hanggang sa main country. Eksakto. Ngumisi ang monghe at tumango. Galing. Nag-thumbs up si Manuel sa monghe. Upang malaman na ito ay hindi bababa sa 1,000 kilometro mula sa Cloud City sa East Nation hanggang dito. Ang monghe ay tumakbo ng higit sa 1,000 milya para lang patayin ang grupong ito ng mga ipinagbabawal na nagbebenta ng mga kalakal. Iyon ay talagang medyo persistent at determinado. Matiim na tinitigan ng monghe si Manuel. Itinaas niya ang kamay para kurutin ang mga daliri at kalkulahin. Bahagyang nagbago ang mukha niya, Iritadong sabi ni Manuel, ano Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Ngumisi ang monghe, benefactor, kinalkula ko na ikaw at ako ay itinadhana. Ang tadhanang ito ay hindi matatakasan. Magkikita tayo kahit nasaan man tayo. Tumaas ang kilay ni Manuel, kaya muling kalkulahin ang kapalaran. Tumango ang monghe, yin at yang, 5 elements, Mythgate Invisible Shield, Geomancy Metaphysics. Nadouble ko silang lahat. Talaga. Ngumiti si Manuel, since sabi mo I'm destined with you, hayaan mo akong kalkulahin din. Habang sinasabi niya iyon, itinaas din ni Manuel ang kanyang kamay, kinurot ang kanyang mga daliri para magkalkula. Makalipas ang ilang minuto, biglang natigilan si Manuel. Tila siya talaga ang nakatadhana sa monghe na ito. Mapait na ngumiti ang monghe, judging by your expression, you must have calculated it, right? Nanatiling walang ekspresyon si Manuel, nakalkula ko ito, ngunit hindi ako nakatadhana sa iyo. Pagkasabi noon ay aalis na si Manuel. Pumunta siya sa pangunahing bansa upang mangolekta ng mga spirit stone at ayaw makisali sa sinumang estranghero. Sino ang nakakaalam kung siya at ang monghe na ito ay nagbahagi ng mabuti o masamang kapalaran? Hey, benefactor, noong araw na umalis ako sa bundok, sinabi ng aking guro na makakatagpo ako ng malaking kapalaran sa direksyong Timog Kanluran. Dahil ang main country ay matatagpuan sa Timog Kanluran ng East Nation, nangangahulugan ito na ikaw ang aking kapalaran. Hinabol siya ng monghe, sumisigaw. Kabanata 318,
Kabanata 318, Isang malaking kalamidad na papalapit. Hindi nagtagal, bumalik si Manuel Bennett sa restaurant. Sinundan siya ng monghe at umupo sa tapat niya. Sigaw niya sa server, "Waitress, magdala ka pa ng 10 tuhog ng tupa, 10 tuhog ng pakpak ng manok, 10 tuhog ng kidney, at 5 bote ng pinalamig na beer." "Nakuha ko." Inamin naman ng waitress. Mapait na ngumiti si Manuel Bennett, "Isa kang monghe, paano ka makakain ng karne at makakainom ng alak?" Ang monghe ay umiling-iling, tulad ng kasabihan, ang karne at alak ay dumadaan sa bituka, ngunit ang Buddha ay nananatili sa puso. Sinabi ni Manuel Bennett, "Twisted logic." Umiling ang monghe, hindi ito baluktot na loika, ito ang katotohanan." "Anong pangalan mo?" Curious na tanong ni Manuel Bennett. Sinabi ng monghe, "Wala akong pangalan, mayroon lamang akong pangalang Dharma, at ang pangalan ko sa Dharma ay Barden Bard." Barden Bard. Natigilan si Manuel Bennett, ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ni Barden Bard, "Mayroong 8 panuto sa Budismo, wala akong itinatago alinman sa mga ito, kaya ang pangalan ko sa Dharma ay Barden Bard." Tumango si Manuel Bennett, "Iyan ay makatuwiran. Para sa isang monghe na tulad mo na pumapatay, kumakain ng karne, at umiinom ng alak, ang mga alituntunin at tuntunin ay mga dekorasyon lamang." Tanong ni Barden Bard, "Benefactor, ano ang pangalan mo?" "Ang pangalan ko ay Manuel Bennett." Sagot ni Manuel Bennett. Natawa si Barden Bard, "Since you and I are destined, let's be brothers from now on, how about I call you Brother Bennett?" Walang imek si Manuel Bennett, "Sabi ko hindi tayo itinadhana, huwag basta-basta maging magkapatid." Umiling si Barden Bard, "Brother Bennett, destiny is determined by the heavens, you can't refuse it." Agad na natahimik si Manuel Bennett ng nakakatawang monghe na ito. Saglit na tinitigan ni Barden Bard ang mukha ni Manuel Bennett at sinabing, "Kuya Bennett, madilim ang mukha mo at may bakas ng sakuna sa itaas ng ulo mo, natatakot ako na isang malaking kalamidad ang nalalapit." Inilibot ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata, "Imminent my ass." Hindi nagtagal, mas maraming skewer at pinalamig na beer ang nakahain sa mesa. Habang kumakain, nagtanong si Barden Bard, "Kuya Bennett, ano ang ginagawa mo sa main country?" Si Manuel Bennett ay humigop ng alak at sinabing, "Handle some business." Tanong ni Barden Bard, "Anong uri ng negosyo?" Sinabi ni Manuel Bennett, "Wala kang pakialam." Sa sumunod na pagkakataon, tila naawang ang bibig ni Barden Bard habang walang tigil sa pagdaldal. Malapit nang mabaliw si Manuel Bennett. Bakit siya pumunta at tingnan kung ano ang kaguluhan, umaakit sa isang katawa-tawang tao. Pagkatapos ng night snack, binayaran ni Manuel Bennett ang bill at naghanda na bumalik sa hotel. Pero sinundan ulit siya ni Barden Bard. Sabi ni Manuel Bennett, "Barden Bard, sabi mo kumain ka na at uminom ka, bakit mo pa ako sinusundan?" Sabi ni Barden Bard, "Kuya Bennett, hindi ba sinabi ko lang, ikaw at ako ay itinadhana. Kaya kahit saan ka magpunta mula ngayon, susundan kita." Ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, "Suit yourself." Matapos maglakad sa isang kalye, biglaan, isang itim na sasakyang pangnegosyo ang nagmamadaling lumabas sa intersection at dumiretso sa Manuel Bennett. "Kuya Bennett, ingat ka!" Sigaw ni Barden Bard, tinulak paalis si Manuel Bennett, at saka sinampal ng mabangis na palad ang business car. Sa isang malakas na putok, ang sasakyan ng negosyo ay napilitang huminto. Sa sandaling ito, siyam pang negosyong sasakyan ang sumugod mula sa intersection, na nakapalibot kina Manuel Bennett at Barden Bard. Sumigaw si Barden Bard, "Brother Bennett, sinabi ko sa iyo na ang sakuna ay nalalapit, kita nyo, ito ay nagpapatunay lamang. Sa tingin ko ikaw ang may jinxed mouth." Sumagot si Manuel Bennett, tinitigan ng kanyang mga mata ang 10 sasakyang pangnegosyo, at dumilim ang kanyang mukha. Speechless talaga siya. Sunod-sunod lang ang mga pangyayari ngayong gabi, walang katapusan. Sa sandaling ito, bumukas ang mga pintuan ng 10 sasakyang pangnegosyo,
At 50 maskuladong higanti ang lumabas sa mga sasakyan at naglakad patungo kina Manuel Bennett at Barden Bard. Sa 7 nangungunang malalakas na lalaki, agad silang nakilala ni Manuel Bennett bilang mga mandirigma sa ilalim ni Zaxi. Nakita na niya ang mga ito sa underground boxing arena kanina pa. Nagdilim ang mukha ni Bennett at nagtanong, "Pinadala ka ba ni Zaxi?" "Tama, pinadala tayo ng amo natin." Sumagot ang isang itim na higanteng lalaki, "Anak, nanalo ka ng 2 laban para kay Galando ngayong gabi, kaya natalo ang aming amo ng 2 minahan ng Jade. Sa tingin mo kaya mo pa bang iwan ang East Nation ng buhay pagkatapos masaktan ng aming amo?" Naguguluhang sinabi ni Barden Bard, "Kuya Bennett, ano ang sitwasyon? May sama ng loob ba sa iyo ang mga lalaking ito?" Tumango si Bennett, "May sama ng loob sila sa akin. Ang dahilan, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya." "Sige." Tumango si Barden Bard at sumigaw sa grupo ng mga tao, "Gusto mo bang hawakan ang Kuya Bennett ko nang hindi ako tinatanong, Buda?" Ang itim na higanteng lalaki ay mabangis na sinabi, "Mabahong monghe, wala itong kinalaman sa iyo, mawala ka, o papatayin din kita." "How dare you?" Tumitig si Barden Bard, "Ang pagnanais na patayin ako, Buda, ay isang panaginip lang." Ang itim na higanteng lalaki ay tamad na magsalita pa, na ikinakaway ang kanyang kamay, "Mga kapatid, gawin mo." Sa utos. Ang itim na higanteng lalaki na ito at ang iba pang 49 na malalakas na lalaki ay kumuha ng strengthening potion at ininom ito. Curious na sinabi ni Barden Bard, "Hoy, ano ang iniinom nila?" Sabi ni Bennett, "Ito ay isang strengthening potion na nagpapataas ng kanilang lakas, mag-ingat." Hindi natakot si Barden Bard, pero excited din siyang nagsasabi, "May ganito, medyo kawili-wili. Patayin." Muling ikan-away ng itim na higanteng lalaki ang kanyang kamay at sumugod kay Manuel Bennett at Barden Bard. Ang iba pang 49 na malalakas na lalaki ay umatake din. Habang umaarangkada ang itim na higanteng lalaki at ang 50 lalaki, ang kanilang mga kalamnan ay umuumbok, ang kanilang mga asul na ugat ay pumutok, ang kanilang mga mata ay duguan, at ang kanilang momentum ay tumaas ng husto. 25 bawat isa, atake. Sigaw ni Barden Bard at diretsyong sinisingil. Sumunod din si Bennett nang walang pag-aalinlangan. Mamatay. Pinaikot-ikot ng itim na higanteng lalaki ang kanyang kamao, bumuga ng hangin at tinutukan si Barden Bard. Vajrademon Subduing Fist. Si Barden Bard ay sumigaw, pinaikot din ang kanyang kamao, pinakilos ang isang stream ng Golden Truchi upang labanan ito. Sa isang iglap. Boom! Nagsalpukan ang mga kamao, na lumikha ng parang kulog na pagsabog. Ang susunod na segundo. Arg! Napahiyaw ang itim na higanteng lalaki, dahil diretsyong nabali ang kanang braso niya na mas makapal pa sa hita ni Barden Bard. Lumipad siya, bumangga sa isang business car na may boom. Sa sandaling lumipad ang itim na higanteng lalaki. Isa pang 6 na malalakas na lalaki ang sumugod at sabay-sabay na itinutok ang kanilang mga kamao kay Barden Bard. Matigas na humakbang si Barden Bard sa lupa, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at nagpakawalan ng dagandong. Golden Bell Cover. Sa isang iglap. Si Barden Bard ay nagbuga ng nakakasilaw na gininto ang liwanag, at ang Buddhist Chi ay tila naging isang gintong kampana, na tumakip sa kanya. Boom, boom, boom. 6 na malalakas na suntok ang tumama sa gintong kampana, tumunog ng malakas. Kahit na tumaas ng 10 ulit ang lakas ng 6 na malalakas na lalaki na ito, hindi nasira ng kanilang malalakas na suntok ang depensa ni Barden Bard. "Magwala ka!" Sigaw ni Barden Bard at tinapakan ng lupa. Sa isang segundo. Ang gintong kampana ay biglang naging isang surge ng napakalaking chi, na kumalat sa lahat ng direksyon. 6 na malalakas na lalaki ang sumigaw, ang kanilang mga braso ay nabasag, ang dugo ay bumubulwak mula sa kanilang mga bibig, at sila ay itinapon sa hangin na parang mga sandbag. Pagkatapos pagsuray-suray sa 6 na malalakas na lalaki, iginalaw ni Barden Bard ang kanyang mga paa, gamit ang Great Movement Body Method,
upang agad na makaiwas sa mga pag-atake ng ilang malalakas na lalaki, at pagkatapos ay naglunsad ng matinding pag-atake sa kanila. Kabanata 319, Kabanata 319, hindi siya mananatili. Mahusay na mahabagin Palm. Galit na sigaw ni Bard habang inilalahad ang isang palad, tinamaan ang 6 na malalakas na lalaki. Sa isang iglap. Ang 6 na malalakas na lalaki na ito ay nagpakawala ng masakit na hiyawan, ang dugo ay bumubulwak mula sa kanilang mga bibig, habang sila ay pinalipad. Mabahong monghe, mamatay ka na. Isang puting malakas na lalaki ang umungal habang itinaas niya ang isang maraming toneladang business car at inihagis ito kay Bard. Ang sasakyang pangnegosyo ay bumangga patungo sa kanya na may isang nakakatakot na huni. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Bard, binaluktot ang 5 daliri ng kanyang kanang kamay at mabilis na naglabas ng kuko. Kamay ng Dragon Claw. Whoosh! Habang umiindayog ang kuko, isang sumisipol na hangin ang palm unit sa hangin, na nagdulot ng matatalim na ingay. Ang ginintuang, matutulis na mga kuko ay umuusad tulad ng isang Azure Dragon na nagpapalawak ng kuko nito, na gustong punitin ang lahat. Sa isang iglap. Boom! Mabangis na tinamaan ng kuko ni Bard ang business car, na nagdulot ng nakakagulat na malakas na pagsabog. Ang susunod na segundo. Rumble, rumble. Ang buong sasakyan ng negosyo ay napunit, naging mga tipak ng bakal na mga labi, lumipad palabas. Paano ito posible? Nagulat ang puting malakas na lalaki, tinitigan si Bard na may dugong mga mata na puno ng takot. Natigilan din ang ibang malalakas na lalaki. Posible ba itong gawin ng isang tao? Napunit ng isang solong kuko ang isang kotse. Hindi kalayuan. Sinipa ni Manuel Bennett ang isang malakas na lalaki habang curious na nagtatanong, Bard, ilan sa forest martial arts ang kilala mo? Buong pagmamalaking tumawa si Bard, sanay ako sa lahat ng 72 forest martial arts. Lalong naging curious si Manuel Bennett, so forest monk ka? Oo. Hinampas ni Bard ang isang malakas na lalaki gamit ang kanyang kanang kamay at sumagot. Sinuntok ni Manuel Bennett ang isa pang malakas na lalaki at nagtanong, kung gayon, bakit hindi ka manatili sa kagubatan at kumilos? Bakit ka tumakbo pababa ng bundok? Sumagot si Bard, hindi ko kinaya ang mahigpit na mga alituntunin ng kagubatan at ayaw kong magsunog ng insenso at magdasal kay Buddha, o magnilay, kaya bumaba ako ng bundok. Tawa ng tawa si Manuel Bennett, I think you were driven away, di ba? Namula ang mukha ni Bard, hindi ako pinalayas. Gusto ko mismong bumaba ng bundok. Oo, magpanggap ka na patay na pato. Mas masayang tumawa si Manuel Bennett. Ang pagkakaroon ng nakakatawang monghe na ito na sundan siya ay hindi isang masamang ideya. Sa nakakaaliw na monghe na ito sa tabi niya, hindi siya mag-asawa. Bukod dito, kahit na ang monghe ay nakakatawa, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay namumukod tangi. Kahit sa laban kay Lily Tisdale, malamang hindi siya matatalo. Sa sandaling ito, nakita ng natitirang malalakas na lalaki sina Manuel Bennett at Bard na nag-uusap at nagtatawanan, at biglang nakaramdam ng galit. Halatang hindi sila sineseryoso at masama ang tingin sa kanila. Patayin! Patayin ang 2 bastos na ito. Patayin! Ang natitirang 20 matipunong lalaki ay umungal na parang mabangis na hayop at sinugod sina Manuel Bennett at Bard. Nagtaas ng boses si Manuel Bennett, huwag kang mag-aksaya ng oras sa kanila, tapusin natin sila agad. Okay. Sagot ni Bard. Pagkatapos, ang mga figure ni na Manuel Bennett at Bard ay nagbago sa isang iglap, naging 2 sinag ng liwanag, sumabak sa labanan. Tumagal lang ng ilang minuto. Natapos ang labanan. Sa 50 malalakas na lalaki na uminom ng enhancement potion, 49 ang namatay, na nag-iwan ng isang nakaligtas. Hoy! Ako, Buddha, ay naparito upang ihatid ka. Nang makita ang natitirang survivor, sumigaw si Bard at kinasuhan. Bard, tahan na. Itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at hinarangan si Bard.
Nagdududang tanong ni Barden Bard, Kuya Bennett, ano ang problema? Bakit hindi mo ako hayaang kumilos? Sinabi ni Manuel Bennett, kailangan namin ang taong ito para sa isang bagay. Habang nagsasalita siya, tinapakan ni Manuel Bennett ang dibdib ng itim na malakas na lalaki at seryosong nagsalita, magsalita ka, nasaan si Zaxi ngayon? Ang malakas na lalaking itim ay natakot na sa kanyang talino. Nanginginig siya, Sir. If I tell you, can you spare my life? Sinabi ni Barden Bard, hanggat tapat kang umamin, ililigtas ni Buddha ang iyong buhay. Nanginginig ang itim na malakas na lalaki at sinabing, pwede ba? Mapagkakatiwalaan ba kita? Seryosong sinabi ni Barden Bard, ang mga monghe ay hindi nagsisinungaling. Ang itim na malakas na lalaki ay nag-alinlangan saglit, nag-igting ang kanyang mga ngipin at sinabi, ang aming amo ay nasa Menga Manor. Tumawa si Barden Bard at sinabing, Menga Manor, ha? Sige, salamat. Dahil doon, direktang itinaas ni Barden Bard ang kanyang paa at tinapakan ang dibdib ng itim na malakas na lalaki. Ano? Anong ginagawa mo? Ang itim na malakas na lalaki ay biglang namutla at napasigaw. Bago bumagsak ang mga salita. Basag. Ang dibdib ng itim na malakas na lalaki ay direktang durog, ang dugo ay bumubuhos mula sa kanyang bibig, at siya ay namatay. Kinagat ni Manuel Bennett ang kanyang bibig at sinabing, hindi ba't sinabi mo na ililigtas mo ang kanyang buhay? Bakit mo pa siya pinatay? Nagkunwaring natarante si Barden Bard at sinabing, sinabi ko ba? Inis na sabi ni Manuel Bennett, hindi ka talaga dapat naging monghe. Gayunpaman, natagpuan ni Manuel Bennett na ang nakakatuwa at prangka na monghe na ito ay napaka-refresh, nang walang pedantry at mapagkunwari na pakikiramay ng ibang mga monghe. Lumingalinga si Manuel Bennett sa paligid upang siguraduhing walang isda na nakalusot sa lambat at sinabing, Barden Bard, pumunta tayo sa Menga Manor. Sige. Tumango si Barden Bard. Pagkatapos, sumakay ang dalawa sa isang business car at dumiretso sa Menga Manor. Noong una, ayaw ni Manuel Bennett na pakialaman si Zaxi. Ngunit dahil ang lalaki ay nagpumilit na manggulo, kailangan niyang harapin. Maaari ring alisin ang isang malakas na katunggali para kay Galindo. Habang papunta sa Menga Manor. Sinabi ni Manuel Bennett, Barden Bard, kung wala kang mapupuntahan, sumunod ka sa akin mula ngayon. Oh! Nagliwanag ang mga mata ni Barden Bard, sa wakas ay tinatanggap mo na ako bilang iyong kapatid. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, siguro hindi magkapatid, pero at least magkaibigan tayo. Sige. Umiling si Barden Bard at sinabing, Brother Bennett, balang araw tatanggapin mo ako bilang iyong kapatid. Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, marahil. Sa kalsada, sinabi ni Manuel Bennett kay Barden Bard ang tungkol sa kanyang sama ng loob kay Zaxi. Noon lang napagtanto ni Barden Bard na hindi dapat pakawalan ang isang tulad ni Zaxi. Pagkatapos ng padalos-dalos na paglalakbay, wala pang kalahating oras bago makarating sa Menga Manor. Bilang isang taong makakalaban ni Galindo, medyo maluho din ang manor ni Zaxi, na may malawak na lugar at mga armadong bodyguard na nakaistasyon at nagpapatrolya kung saan-saan. Hindi kalayuan sa manor, pinahinto ni Manuel Bennett ang sasakyan at bumaba kasama si Barden Bard. Napatingin si Barden Bard sa asyenda sa malayo, tinamaan ang kanyang mga labi at sinabing, no wonder mayaman siya, nakatira sa napakalaking lugar at napapaligiran ng napakaraming bodyguard. Tapos, tinanong ni Barden Bard si Manuel Bennett, Kuya Bennett, diretso ba tayo o ano? Tumingin si Manuel Bennett sa unahan at pumikit, walang paraan para makalusot, kaya sumugod na lang tayo. Haha, I was thinking the same thing. We can have a great fight again. Tumawa ng malakas si Barden Bard, gumagalaw ang kanyang katawan habang diretsyong sumusugod sa pasukan ng manor. Huwag kang masyadong masigla. Sigaw ni Manuel Bennett at sumunod. Sa oras na ito, nakita ng mga gwardya sa pasukan sina Manuel Bennett at Barden Bard na sumusugod sa kanila at bigla silang nagulat. Sino yan? Tumigil ka. Sumigaw agad ang ilang gwardya at lumapit. Walang salita, sumugod sina Manuel Bennett at Barden Bard, at sa loob ng 3 o 4 na galaw, binali nila ang leeg ng mga gwardya na ito.
Matapos ilabas ang mga gwardya, sinipa ng dalawa ang pinto at pumasok. Kabanata 320, Kabanata 320, magkaroon ng mas maliwanag na mata sa iyong susunod na buhay. Habang nagmamadali silang pumasok sa estate. Noon lang, nakita ng grupo ng mga nagpapatrulyang bodyguard sina Manuel Bennett at Barden Bard na pumasok at natulala. Sino kayong mga tao? How dare you intrude in Mr. Zakai's residence? Biglang sumigaw ang isang leading bodyguard. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Manuel Bennett at sinabing, nandito kami para sa buhay ni Zaxi. Nako, magkaaway sila. Barilin sila, patayin mo sila. Napasigaw sa takot ang nangungunang bodyguard. Sa isang iglap, mahigit 100 bodyguard ang nagtaas ng kanilang mga baril at marahas na pinaputukan sina Manuel Bennett at Barden Bard. Umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril. Umiikot. Ang mga bala, tulad ng isang pulutong ng mga balang, ay binaril patungo kina Manuel Bennett at Barden Bard. Gayunpaman, pareho silang hindi umiwas o umatras. Nang inag ang kanilang mga katawan, at naglagay sila ng truce shield. Ding ding ding. Ang mga bala na tumama sa kanilang truce shield ay nagresulta sa isang malutong na tunog ng banggaan. Nasaksihan ang mga bala na hindi nagawang saktan sina Manuel Bennett at Barden Bard, ang mga bodyguard ay natakot ng husto. Ano ba naman itong dalawang ito? Bilisan mo, tumawag para sa suporta. Nagsisigawan ang mga bodyguard, hinahawakan ang kanilang mga intercom para tumawag ng backup. Patayin! Malamig na sigaw ni Manuel Bennett, itinaas ang dalawang kamay sa parang talam, iginalaw ang kanyang mga paa at direktang nag-charge. Ang mga kamay ni Barden Bard ay naging mga kuko, ang kanyang katawan ay gumalaw na parang kidlat, at siya ay umabant. Sa isang kisap mata, sina Manuel Bennett at Barden Bard ay tumawid sa hanay ng mahigit 100 bodyguard. Wala pang ilang segundo. Erg! Mahigit sa 100 bodyguard, na nakahawak sa kanilang mga biyak na lalamunan, ay nahulog ng husto sa lupa. Walang pag-aalinlangan, patuloy na nagmamadali sina Manuel Bennett at Barden Bard patungo sa manor. Sa sandaling ito, sa isang maluwag at marangyang silid sa ikalawang palapag ng asyenda, sa isang malaking kama, si Zaxi ay nag-e-enjoy sa isang wild time kasama ang 3 bombshell beauties. Ngayong gabi ay nawalan siya ng 2 minahan ng Jade, ganap na nawalan ng mukha. Pagka-uwi, hindi niya kayang lunukan ang pride niya. Kaya, ipinadala niya ang kanyang 50 pinakamalakas na tao sa ilalim ng kanyang utos kasama ang lahat ng kanyang strengthening potion para patayin si Manuel Bennett. Ngumisi si Zaxi, damned East Nation lad, how dare you offend me, Zaxi? I'll see how you die tonight. Pero ang ipinagtaka niya ay mahigit 1 oras na ang nakalipas mula noon, wala pa ring balita. Bahagya siyang kumunat ang noo. Baka may nangyaring mali. Sa sandaling ito, beep, beep, beep. Isang nakakatang na alarma ang tumunog mula sa labas. Kinilig si Zaxi, puno ng pagkalito ang mukha, hindi alam ang nangyari. Naguguluhan din ang 3 babae sa kama. Habang kukunin na sana ni Zaxi ang intercom sa bedside table. Sa isang putok, sinipa ang pinto. Isang figure ang sumugod, ito ay si Barden Bard. Nakita ni Barden Bard ang eksena sa kwarto at mabilis na tinakpan ang kanyang mga mata, huwag kang tumingin, huwag tumingin. Bagaman sinabi niya iyon, ang kanyang mga mata ay sumilip sa kanyang mga daliri, umiikot sa paligid. Nang makita ang isang monghe na biglang pumasok, si Zaxi ay natigilan at sumigaw, sino ka? Ah! Nagulat din ang 3 babae, napahiyaw, at mabilis na hinablot ang kanilang mga saplot upang takpan ang kanilang mga sarili. Zaxi, medyo playboy, ha? Hindi ka ba natatakot na hindi humawak ang bewang mo? Sa sandaling iyon, isang mapanuksong boses ang pumasok sa silid. Kasabay ng boses, pumasok si Manuel Bennett na nasa bulsa ang mga kamay. Nang makita si Manuel Bennett, nagulat si Zaxi, ikaw. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, Mr. Zaxi, hindi ko inaasahan na magkikita tayong muli ng ganoon kaga. Ikaw, paanong hindi ka patay? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Zaxi si Manuel Bennett. Ngumisi si Manuel Bennett,
Akala mo talaga kayang patayin ako ng 50 inutil na lalaking iyon? Hindi ka ba masyadong knave? Mga bantay. Halika dali. Malakas na sigaw ni Zaxi sa labas. Pero walang pumasok. Sinabi ni Manuel Bennett, hindi na kailangang sumigaw, ang mga tao sa labas ay hinarap na namin. Ano? Marahas na lumiit ang mga pupils ni Zaxi, at puno ng takot ang kanyang mga mata. Dapat mong malaman na siya ay nag-ayos ng higit sa 100 bodyguard sa manor, at lahat sila ay armado. Paano sila lahat ay hinarap? Mabilis siyang gamulong sa kama at bumunot ng baril mula sa drawer, pinaputukan si Manuel Bennett. Umalangaw-ngaw ang putok ng baril. Gayunpaman, ang eksena ng pagbagsak ni Manuel Bennett tulad ng kanyang naisip ay hindi lumitaw. Bukod dito, nakita niya ang pinaka-nakakatakot na eksena sa kanyang buhay. Nakita ko lang na itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kaliwang kamay at kuruti ng bala na ibinaril niya gamit ang kanyang hintuturo at gitnang mga daliri. Takot na takot si Zaxi na malapit nang malaglag ang kanyang kaluluwa, mapatla ang kanyang mukha, bumubuhos ang malamig na pawis at nanginginig na nagtanong, "Sino? Sino ka? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako." Umiling si Manuel Bennett, pagkatapos ay bumantong hininga, "Bakit mo ako kinailangan? Kung hindi mo ako ginaisang, hindi talaga ako mag-abala tungkol sa iyo." Sa sandaling ito, alam ni Zaxi na ang East Nation na kaharap niya ay hindi isang taong kayang hawakan. Napaluhod siya at nakiusap, "Mr. Bennett, nagkamali ako. Hindi dapat ako nagpadala ng taong pumatay sa iyo. Please be generous and spare me once. As long as you spare my life, kaya kitang bigyan ng pera. Mayroon akong maraming pera, maaari mong pangalanan ang isang presyo." Ang mga mata ni Manuel Bennett ay malamig at walang malasakit, at mahinang sinabi niya, "Zaxi, maraming bagay ang nabibili ng pera, ngunit hindi nito mabibili ang iyong buhay. Kung dapat mong sisihin ang iyong sarili, sisihin ang iyong sarili sa pagiging masyadong tanga at sinusubukang pukawin ako. Buksan mo ang iyong mga mata sa susunod mong buhay." Habang nahulog ang kanyang mga salita, ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay. Whoosh! Ang bala na nakaipit sa kanyang mga daliri ay bumubulusok palabas, at sa isang plop, tumagos ito sa noo ni Zaxi. Nanlaki ang ayaw at nakakatakot na mga mata ni Zaxi, at bumagsak siya ng husto sa lupa. Ah! Pagpatay! Pagpatay! Biglang naghiyawan ang tatlong babae. "Tara na!" sabi ni Manuel Bennett kay Barden Bard, saka siya lumabas ng kwarto. Mabilis na sumunod si Barden Bard. Makalipas ang ilang sandali, ang buong asyenda ay nahulog sa kaguluhan. Naglakad palabas ng manor sina Manuel Bennett at Barden Bard. Pagdating nila sa entrance ng manor, kinuha ni Manuel Bennett ang kanyang cellphone at tinawagan si G. Galindo. Maya-maya, na-connect na ang tawag. "Mr. Bennett, it's so late. Bakit hindi ka nagpapahinga? May kailangan ka ba?" Dumating ang magalang na boses ni G. Galindo. Direktang sinabi ni Manuel Bennett, "Pinatay ko si Zaxi." "Ano? Pinatay mo si Zaxi?" Napabulala si G. Galindo at nagmamadaling nagtanong, "Ano ang nangyari?" "Hindi nagtagal pagkatapos umalis kayo ni Mr. Jenkins, nagpadala si Zaxi ng taong pumatay sa akin." Maikling ipinaliwanag ni Manuel Bennett ang mga kamakailang pangyayari kay G. Galindo. Pagkatapos, sinabi niya, "Mr. Galindo, isa akong taong ayaw sa gulo. Ikaw na ang bahala sa iba." Huminga ng malalim si Ginoong Galindo. "Naiintindihan ko, Mr. Bennett. Magpahinga ka ng mabuti, at ako na ang bahala sa bagay na ito." Tumango si Manuel Bennett at saka ibinaba ang telepono. "Kuya Bennett, sinong kausap mo?" Curious na tanong ni Barden Bard. "Isang kaibigan." Sumagot si Manuel Bennett at nagpatuloy, "Napatay namin ang napakaraming tao ngayong gabi. Kailangang may lumapit at maglinis, kung hindi, mauwi kami sa gulo." "Oh." Tumango si Barden Bard at nagtanong, "So saan tayo pupunta ngayon?" "Bumalik sa hotel para matulog." Ngumiti si Manuel Bennett, saka sumakay sa kotse. Si Brother Bennett ay palaging libre at madali. Ngumiti din si Barden Bard at sinundan siya sa sasakyan. Yumandar na ang sasakyan, at umalis ang dalawa sa mansyon.